Okay, so since 10 pa lang po yung nakapag-submit dito sa bagong application, student profile natin. So sa mga hindi pa, uh, pag napanood nyo itong video, fill up na kayo dito para masama ko kayo sa list of students. And then sagutan nyo lang, kung dalawa subject nyo, checkbox naman yan. Pag isa-isa lang. Okay, so first na activity po na gagawin natin, bago po yung, by the way, bago pala ulit yung classroom, nagbago na po ako ng email kasi po yung ginagamit kong email dati is hindi na ako makapag-share ng folders. So, nag-create na lang ako ng panibagong email. Yung link na una kong sinend dati, wala na yon. Hindi ko na siya magagamit. Nag-send ako ng another link sa GC. Check yun na lang din po. So first, kailangan po natin ng Adobe Illustrator. And then, kung paano natin siya i-install. Naguguluhan ako. O bago pala muna yon, yung mga kaklas pala tayo na hindi naka-attend last week, kagaya nito ni Wilbert. So explain ko lang din po medyo hindi pa po yata tapos yung adding and dropping subjects nung iba, although na-meeting na kayo ni ma'am kahapon yata. So bumayag naman yata na pwede niyong i-drop yung visual graphics pero may matitira pa rin OS. So ganun na, sa case ko naman is magdadalawa ako ng subject na OS and BGD. O para at least medyo hindi na tayo mahirapan. Yung OS and BGD na subjects is i-combine na lang po. Okay? Pero ang gagawin nating discussion is BGD. Hindi ko na po i-discuss sa inyo yung OS kasi nga po, nung na-handle ko kayo ng last sem na networking is nadaanan na natin yung pinaka-main topic ng OS which is yung installation ng operating system. So ang di lang naman natin na pagdaanan dun is the basics. Okay, so basics, ibig sabihin yung mga madadaling topic na lang. Naunahan na natin ng huli. So, bali po ang mangyari, since the last sem nyo na, kung dalawa po ang subject nyo, OS and BGD, isang topic na lang po tayo. Pero dalawa pa rin po yung bibigay kong grades sa inyo after this sem. And then kung OS po yung subject nyo lang sa akin, visual graphics na din po yung discuss natin para hindi na po magulo yung records ko dito. Para sa akin din naman yun din. Kasi konti na lang din naman yata yung mag-take ng BGD. Kawawa naman din yung BGD. Okay, so sana maliwanag po lahat, lalo na sa mga nakatin ngayon, and then sa mga makakapanood ng replay mamaya. So recorded to ha. Sana malinaw. Kung may problems, kung meron kayo suggestions or kung ayaw nyo ng setup, pwede nyo ako i-chat. Okay? Tapos pag ayaw nyo, kukutongan ko kayo. Hindi, joke lang. So chat nyo lang ako if ever na mayroon kayo kung may problema dun sa setup na gagawin natin. So sa mga nandito na naka-attend ngayon, okay ba? Wala ba tayong magiging problema sa ganon? Wala naman po, sir. All goods lang, sir. Okay, naman, very good. Okay, so yun, start na po tayo. First, gagawin natin is AI. So, ulitin ko lang, paano po ba tayo makakuha ng Adobe Illustrator software na libre? Okay, so siguro alam nyo rin to kasi kasama ko rin sa sermon, si Sir JP. Sino ba sa Binyan? Sa Binyan yata, si Sir Michael. May Binyan ba dito? Wala? Ako po, sir. O yun, si Sir Mike ba ang naging visual graphics? Yes po, sir. Yun, magkakasama kami namin. Siguro naman, get into PC rin siguro yung sinabi nila sa inyong website. Tama ba? Sir. Yes, sir. Doon na rin po kayo mag-download kung mga wala pa. Doon sa may mga installed na, yun na rin po yung gagamitin. Okay, tapos pag-access nyo dito sa Get into PC, again, free software lang po ito, ha? So pag-download nyo, possible na ma-detect ni antivirus nyo na virus to. Okay, so dinedetect niya po yun as virus kasi parang crack version siya. So hindi siya legal. Piracy itong ginagawa nyo o ginagawa ko. Pero since syempre kailangan natin makatipid, hindi naman natin kayang or afford na bumili kasi parang ang license nito per year. So babayaran nyo siya per year. Gamitin lang naman natin to as tutorial. Saka na lang kayo siguro bumili or kung gusto nyo bumili, pwede naman. Saka na lang kayo bumili. Kapag ganito na yung gusto nyo takin sa pagde-design. Yun lang naman. So, if na sabi nyo na hindi po safe tong website na pinagda-downloadan ko or itong ibibigay na website ko sa inyo is safe naman to. Matagal ko na siyang ginagamit. Di pa naman ako nagkakaubo o sipon. Kaya wala siyang virus. Di rin naman ako nagka-COVID. Kaya okay lang siya. Wala pa naman ako naranasan.
Okay. So, ayan. So, dito rin din ako nagda-download ng iba pang application software na kailangan. Although, pagka wala dito, nagto-torrent din ako syempre. So, it's up to you. Kung gusto mo mag-download dito, ito lang ang masasuggest ko sa'yo. Lalo na dun sa application na gagamitin natin. O na, kung meron ka naman ibang alam, pwede rin naman. Okay, so, pero ituturo ko sa inyo, getintopc.com, tapos may search box dyan. Search nyo lang Adobe Illustrator. Yan. Tapos lalabas na po yung mga files na pwede natin i-download. Okay, so ang latest po is 2024. Pwede nyo pong i-download tong 2024. And then, install nyo lang po pag na-download nyo na. So, set up. Pag once na na-download nyo, hindi ko na i-download kasi may naka-install naman na ako dito sa PC. Once na na-download nyo, extract nyo lang. Sige nga, click na natin. Pili po kayo ng version, tapos ito po yung download button niya. Okay, so full setup. Pagtapos po ng download niyan, is naka-zip file pa siya or RAR. Kailangan nyo siyang i-unzip bago nyo maka-access yung installer. May password pa po pala pagka mag-unzip kayo. Ito, 1, 2, 3 lang i-type nyo pag hiningan kayo ng password. Tapos may extract na yan. After extraction po ng file, pwede nyo nang i-install automatic. Double-click nyo lang, tapos next, hintayin nyo lang matapos hanggang sa magamit nyo na. Okay? Itong pinili natin is 2024, pero ang naka-install po sa akin is 21 yata. 21 na. So, buksan ko lang. Butik yun. Buno na naman. Dami kasing browser eh. Dalag na naman ako. Tapos ko muna isang ano. Talagang browser. Pocket favorite gamitin eh, no? Yun, okay na. So, suggest din, ayan, kapag nakapag-install na, ito po yung lalabas sa inyo. And then, yung gagawin po natin yung activity is dalawang artboard lang naman. Unahin po natin, ang gawin nyo po, once na nakapag-install na po kayo ng Adobe Illustrator sa gamit yung PC, hanap po kayo ng, mag-create muna kayo ng pwede nyong gayahing logo. Okay. So, gaya na ito, nag-search ako yung pinakamadali na gayahin. Ha? So, ayan. So, syempre, Facebook na pinakamadali. So, itong gagawin kong example sa video na to, hindi nyo na pwedeng gayahin. Baka Facebook din na logo yung gawin nyo. Ha? So, dito kasi sa Adobe Illustrator or sa subject na Visual Graphics Design, hindi po siya katulad ng Canva na yung mga designs na nilagay nyo dun sa canvas nyo is mga gawa na. Okay, dito is from the scratch, tayo po mismo yung kailangan mag-design. Papaganahin po natin yung imaginations natin kung meron man. Okay, so dito syempre, hindi naman porket na original designs yung gagawin natin dahil gumagamit tayo ng professional tools. Hindi naman pwede na hindi na tayo mangopya. So doon pa rin tayo, pwede pa rin po tayo mangopya ng designs para at least magkaroon tayo ng ideas sa mga susunod natin projects. Kapag habang gumagawa or nangopya tayo ng designs, at least madadagdagan yung mga templates or mga style designs na tatatak sa isip ng isang designer. So ito, pinaka-basic. Mag-isip lang po kayo ng pinakamadaling logo. Okay, marami naman yun. Search kayo sa Google. Tapos, yun po yung gagayahin natin. Like this, for example, itong Facebook, hindi nyo na po pwedeng gawin as example, ha? Ako na pumili nito. Bahala na kayong pumili ng inyo. Okay? So, yan. Import lang po natin siya sa AI. Now, kapag gagawa po tayo ng new design is, unahin po natin yung size. So, ano po bang size yung gusto natin kapag gagawa tayo ng logo? Yung printable size tayo, ha? So, pwede kayong kumuha ng metro or tape measure, no? Para at least may idea kayo kung hindi nyo matansya kung anong size yung gusto nyo
sukatin. So kagaya niyan, lagi ako meron nito, lalo na pag gagawa ng tarpaulin. So dito, pwede akong mag-set ng 5 inches. 5 by 5 na lang para square na logo. So inches yung ginamit ko. So pag mag-create, click nyo lang yung file and then new. Tapos punta tayo dito sa preset details. So meron naman na dito na mga recent paper document window or artboard na gawa na, may mga sizes na. Pero pag magko-custom tayo, punta tayo dito sa preset details. So dito, file name, pwede na bang baguhin? Pwede nyo lagyan ng file name. So lagyan nyo lang dito, since na first activity natin to, lagyan natin ng prelim, P, A activity number 1. Tapos, yung unit of measurement natin, by default is naka-point. So, hanapin lang natin yung units of measurement na inches. Kasi nga, ito yung tinignan natin sa sukatan na ginamit natin. So, hanapin natin yung inches, tapos lagyan natin 5. 5, yung width, syempre, 5 na rin yung height. Okay? Tapos, sa color mode, 2 modes kasi ito, CMYK and RGB. So, sige nga, kung nakapag-visual graphics design na kayo dati, anong difference nitong dalawa na itong RGB at CMYK? O anyone na lang sa inyo. Para may kausap naman ako. Sa color mode. Wala. Wala kayong idea pagdating po dito sa color mode? Uy, naririnig niyo pa ba ako? Yes, sir. O sige, si Martinez, estudyante kita, di ba? Alabang? Yes, sir. Ha? Discuss ko to, sabihin mong hindi. Anong difference ng RGB at CMYK? Bakit may selection na ganyan? Utoy, Sa tingin ko, sir, para madali makopy yung sir, yung color, para hindi na ano ba ito? Hindi ka na maghahanap dun sa parang color niya, sir. Mali. Settings. muli naman eh. Sir, sa tingin ko naman po, yung sa RGB po, yung mga usually color niya po is red, green, and blue. Sa may YKMCUA naman po, yung parang mga matitingkad na kulay, kagaya ng mga magenta, black, ganun po sir. Yung pag hinahalo-halo po. Medyo konti pero malayo pa. Wala na, ibang sasagot. So, galing sa ibang branch. Diba nakapag-visual graphics na kayo? Okay, so ang difference po nito, pag magsiset tayo ng color mode, wala, di ba? Gagamitin natin yung RGB color kapag ang design na gagawin natin is for screen lang, monitor. Okay? So, pwede sa mga advertisement, gano'n, yung mga nakikita lang natin sa screen. Now, CMYK yung gagamitin natin kapag ang purpose ng design natin is for print out. Okay? So mag-iiba po kasi yung RGB color kapag print out, pag print nyo po niyan. Halos hindi naman mag-iiba ng kulay. May difference lang. Hindi siya katulad ng makikita nyo sa screen kapag tinapat nyo sa screen tapos yung print out. Medyo may ibang kulay na ganun. So yan po yung purpose. Now, ang design nyo, kung ang purpose nyo is pang image lang, pang screen lang, pang mga advertisement, yung mga nakikita nyo sa tawag dito, mga social media platform, yan, yung mga pang-advertisement lang, syempre more on screen na tayo ngayon. RGB yung gagamitin yung color mode. O kapag CMYK naman, pang print out yan. Okay? O, nagets nyo? Sige, sana nagets nyo ha. Ayan, RGB na lang puliin natin since na hindi ko naman ipapaprint pa sa inyo yung yung unang design na gagawin natin. Okay, tapos ang raster effects natin by default, high, 300 ppi. So, saan naman po natin ginagamit tong raster effects? Okay.
Ang raster effects po, ginagamit po natin yan sa pixels. Pagka malaki po yung size ng design natin, lalo na pag tarpaulin, kailangan po natin babaan yung raster effects niya. So para mas hindi siya ganun kabigat or kalaki basahin ng computer natin. Sa kapag print kasi, lalo na kapag malalaking designs or billboard na tarpaulin, mostly 72 lang lagi po yung ginagawa. Okay? Pero pagka maliliit lang, kagaya ng gagawin nito, pwede natin ni 300 yan. Kasi maliit lang naman to, 5 inches lang, sinukat na. Okay? So yan, yun lang naman. Yun lang iset nyo. Tawag dito, 5x5 na sukat. Tapos, set nyo lang as color mode na RGB. Huwag nyo na rin baguhin yung raster effects na 300. Tapos, create na natin. Wow! Akala ko, hindi na naman magbabago. So, ito po yung size. So, syempre, pagdating natin sa screen, pag sinukat mo yan ng 5 inches, hindi yan magsusukat ng 5 inches. Ha? So, depende pa rin po yan. Kasi pwede natin yan lakihan. At saka, zoom in, zoom out. Syempre, lalaki at liliit yung ano niya, artboard niya. Okay? So, since na nakapag-visual graphics na kayo dati, so, review lang natin pagdating dito sa workspace. Kahit mabilis na mabilis lang. So pag sinabi natin workspace, ito po yung nakikita natin sa application. Kung saan ba natin nahanapin yung mga panels, yung mga tools, yung mga menus or commands. So pagdating doon, pag sinabi natin workspace, dapat familiarize tayo kung saan natin makikita yung mga tools na kailangan natin gamitin. Okay, so identification muna tayo. Ano po bang tawag natin dito sa file, edit, or dito sa pinakataas ng ating window? May nakakaalala pa po ba? Marilan! Wala ano pala eh. Ano, limot na. Isang sem lang yung halos isang taon lang yung lumipas. Wala na agad, no? Wala na kayong nakakaalala yung mga tawag nito? Paano natin siya identify? Wala na? Ano na yata eh? Yung taskbar. Taskbar? D. Okay, sige, bilisan ko na lang din. Sabi ko nga, lang to, parang review. So, sa mga nag-take na dati ng visual graphics, na-drain up na joke lang. So, ito po yung tawag natin, file edit. Ito po yung ating menu bar. Okay? So, dito makikita natin yung mga commands na pwede natin gawin kapag magde-design tayo using Adobe Illustrator. Okay? Now, ito naman yung second section or second row ng ating AI. Meron pa bang nakakaalala? Sige, wala na. So, tawag naman po Toolbar. Toolbar. Okay, so, ang tawag naman po natin dito is control panels. Walang S panel lang pala, control panel. So, dito makikita natin yung properties. Tik yun. 10 minutes na lang. Okay, si-zoom po natin is free lang. So, may warning na tayo na 10 minutes na lang ang ating meeting. Stop ko na muna to ngayon para makapag-send po ulit ako ng another link agad-agad. Kasi pag tinapos ko to, exempted po ba sa subscription? Sige, mamaya ako nasagutin. End ko muna tong link natin ng Zoom. Tapos send ako ng another link. Pasok agad kayo. Okay? Para ma-reset yung oras.